COVID-19. We are at war against a vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the lives. COVID Radio. All the information you need. Kumpleto at malinaw na ihahatid. Buburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang ma-confuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. #Laging Handa. A Radyo Pilipinas special coverage. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. From local to national. Ito po bang Kadiwa on Wheels, Secretary? Is this also available to From national people who want to local? Kumusta po yung ayuda na ipinaabot ng DOLE, naman ang naging reaksyon ng mga kabataan? Pinagsama, pinagtagpo, Magiging hakbang ngayon ng sa isang programa. Network Briefing News. 500 overseas Filipino workers na na-repatriate mula sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Quezon ang ipinagkalooban ng emergency assistance ni Senador Bongo. Bahagi ng naturang pagtulong ang Overseas Workers Welfare Administration na namahagi ng 500,000 pisong halaga ng tseke mula sa mahigit 3 milyong pisong kabuuang inilaan nito para sa mga kababayan nating OFW. Sa kanilang virtual speech, pinuri ni Senador Go ang ongoing efforts ng pamahalaan para matulungan ang mga OFWs, lalo na ang mga apektado ng kasalukuyang pandemya. Nagindaan ang naturang aktibidad para maproseso ng OWA ang mga aplikasyon sa pagkamit ng tulong para sa mga target na benepisyaryo nito, gaya ng livelihood, financial at medical assistance. Pagbibigay diin ni Senador Go, dapat nabigyan ng sapat na atensyon ang mga pangangailangan ng mga kababayan nating OFWs na napilitang umuwi dahil sa krisis para makabangon muli, lalo't sila ang itinuturing nating mga bagong bayani. Magandang umaga Pilipinas, may buntag Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome to Network Briefing News organized by the Philippine Information Agency, produced by the Philippine Broadcasting Service, heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide, and all the digital platforms of the Presidential Communications Operations Office. Mamaya may replay tayo sa IBC 13 alas 6:30 ng gabi, Signal TV 1 PH Channel 1. Alas 10:30 ng gabi, Pinoy Extreme Channel 106 alas 6 ng gabi at PTV alas 10:30 ng gabi. Here we bring together local government heads, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues and initiatives in carrying on amidst the pandemic. Makakasama po natin maya-maya lamang si Leo De Leon Jr. ng Island Profile, and then later on si Mayor Arnan Panaligan ng Calapan City. Siya po ang ating panauhing pandangal, at si SK President Win de los Reyes ng munisipyo ng Nauhan, Oriental Mindoro, at si ASEC Chris Ablan ng Presidential Communications Operations Office. Pero unahin po muna natin ang ating panauhing pandangal ngayong umaga, si Mayor Arnan Panaligan. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga sa iyo, Secretary, at magandang umaga rin sa mga nanonood dito po sa programa ng ating Briefing Secretary. Mayor, kayo po dyan sa Calapan na isa sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng magkasunod na bagyong Ulysses at Quinta. Baka pwede po kaming bigyan ng update sa damages dyan sa inyo. Well, yun po, Secretary, yung Typhoon Quinta actually ang talagang tumapak sa Calapan City, sa Oriental Mindoro Province, kasi hit kami. Yung Ulysses naman ay medyo at least, although nagbigay dito o nagdala rin
ng maraming mga unang-unan sa aming city, sa aming province. Fortunately, tapos lang kami sa Ulysses at saka sa Roli. Pero yung tinta ay benefit ang City at Oriental Mindoro. Ito nagdala ng damage sa aming lugar, particularly sa mga agricultural areas at nagdulot ito ng damage sa mga bahayan. Mayor, may isang naiiba kayong tugon sa pinsala dyan ng Cash for Work program. Paikwento po sa amin ito. Well, Secretary, yung aming Cash for Work program ay intended originally as a COVID response. Dahil alam naman natin na marami tayong mga kababayan ay nawala ng trabaho noong mahaba quarantine period. At ngayon lamang sila nagsimulang bumawi nung tayo ay nalagay sa modified general community quarantine. So para ma-jumpstart yung recovery efforts, magkaroon ng immediate livelihood, kikitaan ng mga tao, ay ating implement yung Cash for Work program. So kailangan sila magtrabaho ng ilang araw, ilang linggo, sila ay tatanggap ng sahod, wages, million. Pero in return, meron silang trabaho. Usually, yung mga public works projects ay pag-release ng mga kanal, pag-release ng ating river, yung ilog, at pag-release ng mga coastal barangays natin, yung coastal areas natin. Nagkataon na lamang nakasabay yung implementation ng mga bagyo. Kaya naging COVID response, naging parang typhoon na assistance na rin ang programa dito. At ito nga, ang purpose ito ay magkakayara ang tao, magkaroon ng kita sila para magkatrabaho. Mayor, sa inyong social media page ay sinishare po ninyo ang mga naging tulong na hatid ng iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP sa mga dumaang kalamidad. Ano po ang inyong mensahe sa kanila at sa mga kababayan po natin? Well, maraming salamat sa ating AFP, Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, sa kanilang assist sa atin at sa mga local communities, sa mga LGUs, every time na meron disaster. Mapapalit kami sa Oriental Mindoro, pero naka-station dito na AFP unit, yung 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army. At ganoon din siyempre yung ating Philippine National Police. So every time na disaster, maasahan natin ang ating mga uniformed personnel sa rescue, sa evacuation, even sa pagbibigay ng relief. In fact, noong bagyo, yung ating mga Philippine soldiers, naging parang daycare workers pa kami as social workers kasi hindi lamang sila nag-rescue, nag-evacuate ng mga tao from flooded areas, sila pa ay nag-conduct ng feeding at pakain pa sa mga bata. So yan ay pagtunay lamang ng ating uniform personnel, AFP at PNP, ay maaasahan din naman sa labanan sa gera, kundi pati sa mga humanitarian activities. Kaya maraming salamat sa ating uniform personnel sapagkat sila ay laging nakahanda para iligtas ang buhay ng ating mga kababayan. We appreciate their sacrifices and their efforts. Mayor, may kasama rin po tayong media partner ngayong umaga at subukan po nating makontak kung siya po ay makapagtanong ng kanyang mga concern sa inyo. Si Ginoong Leo De Leon Jr. ng Island Profile. Good morning, Leo. Magandang araw, Pilipinas, at magandang araw rin sa iyo, Secretary Quintanar. Leo, baka meron kang tanong para kay Mayor Arnan? Okay. Mayor, ito po ang aking katanungan sa inyo. Ang lungsod ng Calapan ay isang agricultural land dito sa atin. At nais kong itanong sa inyo, Mayor, yung inyong flagship program na AKAP, Angat Kabuhayan Program,
sa agrikultura. Mayor, ano na po ang update dito at ano po ang inyong paliwanag tungkol sa inyong flagship program na AKAP sa ating mga magsasaka dito sa lungsod ng Calapan? Mayor, are you still there? Nako. O nawala sa koneksyon si Mayor. Oo, wala nga si Mayor sa connection. We have to re-establish connection, Leo. We will take a short break. Tapos kontakin natin si Mayor Arnan and then we will be right back. Please don't go away. Sa layuning matulungan ng bawat Pilipinong gustong bumalik sa kani-kanilang probinsya para makapagsimula at doon mamuhay ng maayos, inaprubahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang EO 114, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program or BP2 na agad namang tinangkilik ng ating mga kababayan. Na-issue rin po ng ating Presidente Executive Order number 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ika-20 ng Mayo, nang maihatid sa Leyte ang first batch ng BP2 beneficiaries na kinabibilangan ng 121 Leyteanos. Ang Balik Probinsya Program ay pansamantalang suspendido. Ito'y upang bigyang daan ang hatid tulong na kaloob ng pamahalaan sa iba pang mga kababayang naghihintay makauwi sa kanilang mga tahanan. I give way to the more important transportation requirements of OFW, turista, as well as estudyante para mauna sila kasi mas malaki yung pangangailangan para sa kanila to be able to go back already to their provinces. Buo ang loob sa pag-alalay. Sa bawat Pilipino'y patuloy ang paghatid tulong. Pilipino to kababayan natin, tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. They hati tayo sa problema. Total hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kaya ang Pangulong Duterte ay umaasang mas magiging matiwasay ang pagpapatupad at pagtanggap sa programang ito. There's no reason why you should not accept them, especially those who are returning to their homes from doing a work abroad. Kawawa naman kasi. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Nagbabalik po ang Network Briefing News. Kasama na po natin ngayon si Mayor Arnan Panaligan. Subukan natin kung nakabalik na siya on air. Mayor Arnan, are you back? Yes, Secretary, yes. Yes, Mayor, kasama po natin si Leo De Leon Jr. ng Island Profile. Please go ahead, Leo, with your questions. Yes, magandang umaga, Secretary Quintanar, at magandang umaga rin sa iyo, sa aming Mayor Arnan Panaligan. Mayor, ito po ang aking katanungan. Total, ang ating lungsod ay ang karamihan ng mga mamamayang Kalapeño ay nasa pagtatanim ng palay o agrikultura. Mayor, ano po, pwede niyo po bang ipaliwanag at pagkakataon na ito ukol dito sa inyong flagship program na AKAP o Angat Kabuhayan sa Agrikultura Program, Mayor? Ano po ito at paano niyo po ito ipapaliwanag sa kabatiran ng ating mamamayan dito sa ating bansa?
Yes, yung AKAP, yun yung Angat Kabuhayan sa Agrikultura Program. Yun ang ating flagship program sa agricultural development. Kasi ang Calapan City ay, although tayo ay city, isa rin tayong agricultural producer. In fact, tayo ay nagsusupply ng palay at pagkain, mga prutas at gulay sa mga karatig probinsya natin kasama ang Calabarzon at ang Metro Manila. So under that program, maraming component yon at isa sa pangunahing component doon yung rice production program. So kasama doon, ipagbigay ng subsidy and assistance sa farmers natin para makatulong sa kanilang production. Component din ng programa ngayon yung modernization and mechanization ng ating agricultural sector. Kaya nga tayo ay nag-provide din ng mga makinarya, mga mechanized units, mga harvester sa mga farmers natin. Para hindi na yung sinaunang style ng agriculture di ba? Yung Carabao, instead ginagamit natin talaga mga makinarya, mga traktora, mga harvester. At yun ay nakakatulong para ma-improve ang productivity ng ating mga palayan. So, nakakatulong tayo ng malaki sa programa ng national government headed by our President Duterte at ng Department of Agriculture para ma-boost, ma-promote ang agricultural production kasi mahalaga yung food security sa ating bansa. We have to produce our food requirements. Any follow-up question, Leo? Yeah. Leo? Yes, Secretary. Baka meron kang follow-up question para kay Mayor Panaligan? Mayor, magandang umaga, Mayor, at salamat sa iyong pagpapaliwanag ukol dito sa flagship program ng AKAP. Mayor, isa pang katanungan, kumusta na po ang lungsod ng Calapan sa kasalukuyan? Na dumaranas pa rin tayo ng pandemya, gayon din sa ating naranasang bagyo dito sa bagyong, lalo na itong bagyong Pinta kung saan nga ay medyo malakang tama naging epekto dito sa lungsod ng Calapan. Kumusta na po sa kasalukuyan ang ating mamamayang Calapeño? Well, ma-assure naman natin ang ating mga kababayan, si Secretary Andanar, na safe naman ang ating mga kababayan. Kung sa pandemic, of course, nandiyan pa yan. Ang pandemic hindi nawawala, pero manageable at under control. As of today, habang tayo nagkasalita, meron tayong 34 na active cases, 34. At ay relatively, yan ay mababa kumpara sa mga active cases sa mga karatig lungsod natin at karatig probinsya. Mula noong March 17 hanggang sa kasalukuyan, yan yung period ng quarantine, ay meron tayong total na i-record na active cases. Lahat ng cases 562 mula nung March 17, first day ng quarantine hanggang ngayon. 562 cases, and again, yan ay relatively ay mababa kumpara sa ibang mga lungsod sa ating bansa. Pero patuloy po ang pag-iingat natin. I want to inform si Secretary Andanar na patuloy po natin i-implement ang quarantine measures, protocol measures. Meron tayong information campaign na dapat sundin ang mga tao, like yung wearing ng mga face mask, yung distancing, yung observance of other health protocols. Yung mga malakihang mga gathering, bawal pa rin po yan. Mga gathering, mga mass assemblies, yan po ay ating pinagkabawal. At even yung mga parties sa mga bahay ay i-discourage natin. Of course, hindi natin po talaga magpipigilan yan sa loob ng bahay. Pero ating panawagan sa mga tao ay to practice responsibility. At wag masyadong mag-impita sila sa kanilang mga bahay. Of course, yung sanitation. I also want to inform Secretary Andanar na ang isang ginagawa ng City of Calapan ay yung testing ng mga suspect cases, probable cases, mga na-expose. Sabi nga, kaya rin nagkakaroon tayo ng positive cases kasi test tayo ng test. Sabi ko naman, kailangan yan for safety. Na malaman natin, kaya tayo nagte-testing. So ang ating strategy ay test, isolate. Test, trace, and isolate. I-test natin ang mga suspect, probable at mga expose. I-isolate natin sila at i-trace natin ang mga naging contact naman nila. That is one way na magiging safe tayo laban sa pandemic.
Sa Bagyong Quinta naman, tinamaan nga ang Calapan City, direct hit tayo, but we are on the road to recovery. Mabuti na lamang, nung dumating yung Bagyong Quinta, nakapag-harvest na ang ating mga farmers. Kaya walang masyadong nasira na mga agricultural crops. Kung nagkataon dumating yung Quinta na hindi pa nag-harvest, ay malaking sakit ng ulo sa atin yan. Kaya nagkapasalamat pa rin tayo at tapos ng harvest season, nung dumating yung Quinta. Rest assured, si Secretary, na we will always be prepared. We will follow yung mga preparedness measures laban sa mga disaster. Mayor, kamakailan ay dinalaw niyo po ang graduation ng mga magsasaka dyan sa Climate Resilient Farm Business School o Farmers Field School. Napaka-timely po ng kursong ito. Tell us more about this, Mayor, itong Climate Resilient Farm Business School. Yes po. Opo. Yung po'y bahagi rin ng ating program sa agriculture, yung conduct of what we call Farmers Field School. Ito naman yung ginagawa rin po sa ibang lugar, pero sa Calapan City po, aggressive kami. Ang city, in coordination with the Department of Agriculture, ay nagko-contact po kami regularly ng Farmers Field School. At ang focus po nun yung sa climate resiliency farming. Dahil nga po, kailangan ng ating farmers mag-adapt sa nagbabagong sitwasyon ng climate. Sabi ko sa farmers, yung natutunan ninyo na farming ng panahon ng mga tatay at lolo ninyo, iba na yan. Kasi wala pang climate change ng panahon yun eh. Ngayon talaga, may climate change na. Pag summertime, ang haba ng tag-init, yung drought. Pag naman rainy season, ang haba rin ng rainy season, sobrang ulan. So, dapat pong maka-adapt ang ating farmers sa mga bagong technology na resilient sa climate change. Yung pong tumutugon sa climate change, for example, may mga seed variety tayo na resistant sa tag-init. May mga seed variety na resistant naman sa mga ulan. Pero, hindi yun basta itatanim. They have to follow yung procedure, yung proseso ng pagkatanim ng ganung mga varieties. Yun po ang tinuturo namin sa mga climate resilient farm schools. Mayor, last question po mula sa akin ay ang Calapan ay isang major seaport at gateway sa parteng yan ng Pilipinas. At dahil dito, madami pong bumibiyahe sa inyo. Pag nagpunta po tayo dyan sa Calapan, Mayor, ano po ang makikita na tourism sites sa inyo? Mayor? Mayor Arnan? Nakon pala. Alright. Tayo magpapasalamat sa ating media partner ngayong umaga dahil sa kanyang panahon na ibinigay sa atin at baka merong parting words si Sir Leo De Leon Jr. ng Island Profile. Leo, baka merong kang parting words. Okay, maraming salamat sa iyo, Secretary Quintanar, at gayon din sa aming mga kababayan dito sa lungsod ng Calapan. At sana po ay patuloy kaming magkapit-bisig para sa patuloy na pagsulong ng aming lungsod ng Calapan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Leo De Leon Jr. ng Island Profile. Mayor, are you back on the line? Hello? Mayor Arnan? Okay. So, nawala na po si Mayor Arnan. Mayor Arnan, are you back? Hello, Secretary. Maraming salamat po. Opo, paputol po yung ating linya. Mayor, ano po yung mga tourism sites na pwedeng puntahan po sa inyo? Na maging panahon ninyo. Next time, pag mas maganda connection ng internet at saka ng baka Opo, Mayor? Full support. Mayor, ano po yung mga tourism sites dyan sa inyo, sa Calapan? Mayor. Naku, talagang tuloy na nawala. Anyway, baka last words na lang, baka merong panawagan si Mayor. Mayor, baka meron po kayong mensahe sa inyong mga kababayan. Pagka po ng ating Duterte.
Okay. Talagang nawala na talaga si Mayor. Anyway, subukan natin na puntahan ang ating SK President. Dito po naman sa area ng Nauhan, Oriental Mindoro. Si SK President Win De Los Reyes. Win, are you there? Yes, sir. Good morning po. Good morning, Win. Can you share with us, Win, yung mga programa ninyo dyan sa inyong nasasakupan, pagdaan ng bagyo, pagdaan ng pandemya? In fact, tayo pa rin ay sumusuong sa problema na dala nitong COVID-19. Ano po ang ginagawa ng inyong tanggapan sa SK para makatulong sa bayan? After po nung pandemya, magandang umaga po sa ating lahat. Sir, good morning po. Kung sa pandemya po, ang ating mayor po agad umaksyon at ibinigay ang kanyang mga relief at nag-realign po ang bawat isa ng kanilang pondo. Sa amin po Sangguniang Kabataan, nag-realign po kami ng budget based po sa dumating sa aming guidelines at ibinigay po namin ang tulong namin sa bawat kababayan namin. Nung dumaan po naman ang bagyo natin, agad po kami nag-declare ng calamity. After po namin mag-declare, dinalhan po namin ang bawat isa ng mga pangunahing pagkain, bigas, ulam, at medisina na nagmula po sa ating pamahalaang nasyonal at lokal at sa mga pribadong tao po. Win, given na naging occupied kayo dahil sa mga nagdaang bagyo and nakafocus kayo ngayon sa recovery, kumusta naman ang mga hakbang ninyo laban sa COVID-19? Ang hakbang po namin sa COVID-19 ay tuloy pa rin po monitoring ang paghihigpit po, lalo-lalo na po sa mga papasok sa bayan namin. Masyado pong mahigpit. At as of now, 0 cases po ngayon ng bayan ng Nauhan sa COVID-19. Meron ka bang mensahe para sa kapwa mo kabataan dyan sa inyo, Win? Ang kabataan pong Nauhenyo ay isa po na susi sa amin at nakakatulong po sa bawat bayan. Nakakatulong po kami sa aming pamahalaan, hindi dahil po nakaposisyon kami, kung hindi po ginagawa namin ang tungkulin namin upang harapin at sugupain ang kalaban natin hindi nakikita. Kami po ang unang halimbawa na kabataan na nagpapatunay na kailangan po natin maging ligtas. Maraming salamat, Win, at mabuhay ka. Mabuhay din ninyo mga kasamahan. Thank you din po, sir. Si Win De Los Reyes, SK Municipal President ng Nauhan, Oriental Mindoro. We will be right back. Please don't go away. Kapag hindi nakikita sa social media, Ang PIA Region 2 po ay inopen po ang ating opisina para lahat ng mga media entities ay dito muna maglagay. hindi ibig sabihin walang ginagawa. Even yung mga nagdaang bagyo po, talagang yung mga tao dito ay winawarning namin sila na talagang mag-evacuate before the impact. Yung mga air assets po na na-request namin, nagdatingan po kanina, kaya nakaka-rescue at nakaka-relief operations po kami sa mga unreachable areas. Sakripisyo ng mga rescuers hindi matatawaran. 17th Infantry Battalion, AFP natin, Marines, nagsisita dito.
nga itong patuloy na pag-ulan na to hindi kayang i-drench yung willingness at yung aming commitment to serve and help yung ating mga kababayan. Dahil sariling pamilya nila ay iniiwanan para unahing puntahan at iligtas ang mga nangangailangan. Our National Resource Operations Center ay hindi po tumitigil sa pagre-repack ng mga family food packs. Makakaasa po kayo that we will sustain our disaster response operations. Medyo mahirap po yung tuloy-tuloy, nakakapagod na po. Subalit pumitat pa rin ang mga sundalo na ito pa rin ang aming sinumpaang tungkulin na tulungan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Let's all stop the hate. Bayanihan ang ating kailangan. Pamahalaan ay ating pagkatiwalaan. Dito sila nagtatrabaho round the clock. Ibig sabihin walang hinto, relibo lang. Tulong ay laging nariyan. Kaya natin to. Babangon rin tayo. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2 at ang Integrated News Team. Kabataan, hindi yan aatras sa laban kontra COVID. Hatid ng Presidential Communications Operations Office o PCOO, Cabinet Office for Regional Development and Security, QuartzX, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, at ng Philippine Information Office Region 10, ang COVIDiohan, an Information Dissemination Contest. Kung kayo ay miyembro ng Sangguniang Kabataan Federation Council mula sa Misamis Oriental, Bukidnon Province at Cotabato City, kailangan nyo lang maging malikhain sa pag-interpret ng Government National Action Plan against COVID-19 na Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate sa isang 30-second infomercial video. Siguraduhing orihinal, malinaw at creative ang inyong interpretasyon. Para sa kumpletong contest mechanics, magpunta lang sa aming Facebook page. Kabataan, sali na sa ating COVIDiohan! Deadline of submission of entries is on December 1, 2020. Ngayong panahon ng krisis, magtulungan tayo. Not just to stop COVID-19, but also to stop spreading fake COVID-19 news. Tandaan, misinformation can lead to fear. And fear can lead to panic. Kaya't maging mapanuri sa balitang inyong binabasa at sinishare. Get your COVID-19 updates straight mula sa Department of Health. Magbayanihan tayo habang nasa bahay. Let's stay healthy and safe ngayong panahon ng COVID-19. Let's not spread fake news. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Kasama na po natin si ASEC Chris Ablan ng FOI. Good morning, ASEC Chris. Good morning. Good morning, Secretary Martin. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Magandang umaga din sa lahat ng ating taga-subaybay ng Network Briefing News. Narito po, Sec Martin, ang ilan sa mga paanyaya ng FOI program sa mga capacity developments nito ngayong buwan ng Nobyembre. Sa ika-4 po na taon, gaganapin muli ngayong Nobyembre ang taunang FOI Summit sa temang Commit, Respond, Revolutionize, Delivering the Right Information in the Time of a Pandemic. Ang FOI Summit ngayong taon ay nakatuon sa mga pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno upang ang karapatan ng mga tao sa impormasyon ay nagagarantiya sa kabila ng patuloy ng mga hamon na hatid ng COVID-19 na pandemic. Tampok sa ating summit ang 3 pangunahing puntos. Una, commit na ang mga institusyon ng gobyerno ay patuloy na susuportahan ang karapatan ng mamamayan na mag-access ng information at simulan ang mga mahahalagang diskurso upang punan ang ilan sa mga hamon sa pagpapatupad ng FOI. Pangalawa, respond.
na ang mga institusyon ng gobyerno ay gumagawa ng mahalaga at nauukol na mga desisyon batay sa napapanahon, wasto at beripikadong impormasyon at may aktibong papel sa pagsupil ng disinformation. At pangatlo, revolutionize, na ang mga institusyon ng gobyerno ay may mga makabagong pamamaraan sa pagbuo at pagtatatag ng mas mahusay na mga sistema na magpapadali ng mabisang pagbigay ng impormasyon sa lahat sa gitna ng COVID-19 pandemic. Bilang pagtalima sa minimum health and safety standards and preventive measures sa gitna ng COVID-19, ang summit ngayong taon ay gaganapin sa pamamagitan po ng Zoom teleconference sa Nobyembre 23 hanggang 24 ngayong taon. Next week na po, Secmart. Bisitahin lamang po natin ang ating social media accounts ng FOI Philippines para sa ilang mga mahalagang announcements at updates tungkol po sa FOI Summit. Kasunod po ng ating FOI Summit, gaganapin naman ang ating taunang FOI Awards. Dito, paparangalin natin ang mga institusyon ng gobyerno, mga organisasyon at mga individual na may makabuluhang ambag sa ating programang FOI. Atin din saksihan sa FOI Awards ang mga nagawa at milestones ng ating programang FOI sa loob ng 4 na taong implementasyon nito. Inaanyayahan po natin ang lahat na panoorin po ang 2020 FOI Awards sa susunod na Miyerkules po, November 25, sa ganap ng 2:00 ng hapon sa aming official Facebook page. Sabay-sabay natin ipagdiwang ang tagumpay ng Freedom of Information. Update po para sa aming second transparency webinar, ang ating webinar na na-cancel po last week dahil sa bagyong Ulysses ay gaganapin po sa November 27, next Friday. Ang ating ikalawang transparency webinar ay bahagi pa rin ng malawakang IEC campaign to inform and engage representatives from our national and local governments, non-government organizations, civil society organizations, students, media, and our citizens on the transparency initiatives of our government. Makakasama po natin mamaya sa transparency part ang mga transparency partners mula po sa DILG, yung kanilang DevLive team at FDPP team, ang DBM Project 9 at bago po, Department of Health COVID-19 Tracker. Bukas pa rin po ang aming registration link. Pumunta lamang po sa aming official Facebook page, FOI Philippines. We hope to see you virtually on our transparency webinar next Friday. Secmart, we congratulate the municipality of Sagada in Mountain Province for their FOI ordinance. Sa pamamagitan ng kanilang Municipal Ordinance number 05-2019, ang mga mamamayan ng Sagada ay maaari nang humiling ng alinmang impormasyon mula sa lahat ng mga tanggapan ng pamahalaang lokal ng Sagada. Naipatupad ito noong Setyembre 23, 2019, ang FOI Ordinance ng Sagada ay nagsisilbing isang lokal na mekanismo na ipinapatupad po at sinusuportahan ang Executive Order number 2 ni President Rodrigo Duterte. Mayroon na po tayong 42 na LGUs na may FOI policy sa ating listahan. Abangan po natin bukas sa FOI sa radyo, tampok natin sa ating programa ang National Bureau of Investigation o NBI. Pag-usapan natin ang mga anti-crime efforts at law enforcement responses ng ahensya sa gitna po ng pandemya. Sa linggo naman po, tampok natin sa FYI ang DTI, Center for International Trade Expositions and Missions o ang CITEM, ang ahensyang gumagabay at nagtataguyod ng mga dekalidad ng mga produkto at serbisyong pang-export ng Pilipinas. Lubos natin kikilalanin ang ating gobyerno, ugaliing makinig at manood ng mga FOI programs. FOI sa radyo tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, sa Radyo Pilipinas 738 at FYI naman po sa IBC 13 tuwing Linggo ng gabi, alas 8:30 hanggang alas 9 at napapanood din sa ating mga Facebook page. Gayon din para sa mga balita at latest updates ng mga government responses ng ating mga ahensya ng gobyerno kaugnay sa pananalasa ng mga nagdaang mga bagyo, bisitahin lamang po ang mga social media accounts ng PCOO at ng mga attached agencies nito. Yun lamang po ang ating FOI updates ngayong umaga. Secretary Martin, maraming salamat po. Naimbag na bigat manin.
Diyos unay tegni na Apo. Maraming salamat din, si Chris. Congratulations doon sa FOI awarding and of course yung ating nanalo na Hall of Famer. Ang tanong ko lang, pag nanalo ka ng Hall of Famer award, of course, hindi ka na pwedeng manalo ulit. Ano? Yes sir, meron kang give chance to others for 1 year. So after 1 year, pwede na ulit mag-submit yung mga ahensya na Hall of Fame. Pero Sec Mart, hindi pa natin i-announce kung sino mga winners. Abangan yan sa November 25. Okay, oo nga pala. Hindi pa natin i-announce ang mga winners. Maraming salamat, Asik Chris Ablan. Mabuhay ka. Sampu na inyong mga kasamahan dyan sa FOI Management Team. Thank you. Mabuhay po. Naunguna sa mga social media platforms ang pagpapahayag ng mga netizens sa kanilang suporta sa Pangulo sa pamagitan ng pagsagot sa mga mapanira at malisyosong pagtatanong ng mga kalaban ng pamahalaan kung nasaan ang Pangulo sa gitna ng dilubyo at trahedya. Nasa puso ko ang Pangulo, despite the relentless and absurd posts and comments by some individuals and groups on social media regarding the President's supposed absence throughout the onslaught of Typhoon Ulysses. We thank the public for the continued support they have shown on social media. Ika nga ng pamosong Jamaican reggae artist Bob Marley, one love, one heart, one destiny. Dapat sana ganyan lagi ang ating pananaw sa isa't isa. Ang ating mahal na bayan, may isang pusong Pilipino na may iisang pangarap at yan ay ang umasenso, ang bumangon. Pero ewan ko bakit meron talagang mga human vulture nag-aabang kung kailan tayo madadapa sa halip na tumulong na lang sa inang bayan. Ang masakla pa, buong puso din nila sinisigaw na mahal nila ang bayan. Pero alam nyo, pag sumisigaw na ang puso, one is reliable for heartache because the heart is not meant for shouting, it is meant for feeling. At ramdam namin, na feel po namin na nasa puso namin ang Pangulo. At bakit? Well, ayon nga sa pilosopong Blaise Pascal, the heart has a reason that the reason alone cannot understand. Ramdam lang namin yun na ang Pangulo ay nasa puso ng bawat Pilipino. Pilipinas, dito po nagtatapos ang Network Briefing News para sa araw na ito. We would like to thank our guests, Mayor Arnan Panaligan ng Calapan City, Oriental Mindoro, SK Municipal President Win De Los Reyes, Leo De Leon ng Island Profile, Asik Chris Ablan ng PCO. Salamat sa Philippine Cable and Telecommunications Association of the Philippines Incorporated and its nationwide member cable operators para sa pag-replay sa Network Briefing News. Mabuhay po kayo. Dito sa Network Briefing News, pinagtatagpo ang mga LGU, national government at local media. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita ulit tayo bukas para sa isa na namang Network Briefing News.